Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang tatlong katotohanan patungkol sa hell. At ang Bible verse naman natin ngayong araw ay Matthew chapter 25 verse 46. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, and this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Marami sa atin na iniisip ang impyerno o hell bilang isang lugar na may apoy, may kaparasahan at nakakatakot. Pero kung ating ito'y titingnan natin sa salita ng Diyos, mas malalim pa ito sa ating pagkakaintindi kung ano talaga ang impyerno at kung bakit ito mahalagang maintindihan. Alam ba natin na si Jesus mismo ang pinakamaraming nagsalita patungkol sa impyerno? Hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo babala, para tawagin tayo sa ating repentance. Ang impyerno ay hindi isang katang-isip o ever overreaction lamang ng isang religion. Ito ay may katotohanan. Ito ay sinasalamin ng hustisya ng Diyos. At ito rin ang nagpapakita ng lalim ng ating pangangailangan sa kaligtasan. Hell is the expression of God's perfect justice. Sa mundo natin ngayon, parang hindi na seryoso ang kasalanan. Normal na lamang ang pagsisinungaling, paninira, at iba pang masasamang gawain. Pero sa ating Panginoon, lahat ng kasalanan ay nagmamatter. Hindi niya pwedeng pabayaan lang ang kasalanan dahil siya ay banal at makatarungan. Ang impyerno ay hindi dahil sa malapit ng Diyos, kundi dahil siya ay perfectly just. Kung walang hell, parang sinasabi natin na okay lang na maging makasalanan lahat ng tao. Na pinapakita dito ng kasalanan ay may mabigat na kabayaran o consequences. Kalawa ay hell is real and eternal, prepared for the devil. Hindi para sa tao ang hell. Sabi sa Biblia, ito ay hinahanda para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Pero dahil may mga taong patuloy na tumatanggi sa Diyos, sila rin ay mapupunta roon. Totoo ang impyerno at hindi ito pansasamantala. Ito ay eternal at walang hangganan, kaya napakahalaga na hindi natin ito binabaliwala. Kung hindi natin pinapansin ang realidad ng impyerno ay binabaliwala din natin ang pangangailangan natin kay Jesus. Katatlo ay hell is for those who reject to God. Hindi natin pinipilit. Hindi ka tayo pinipilit ni Lord. Pero kung pipiliin natin na i-reject siya, tanggapin natin dapat ang consequences. Ang impyerno ay ang final separation mula sa Diyos. Ito ay isipin natin na lahat ng mabuti, liwanag o kapayapaan at pagmamahal ay nagmumula sa Diyos. Kaya ang impyerno ay lugar kung saan wala na ang lahat ng iyon. Ito ay lugar ng eternal regret, pain, and absence of God's presence. Pero hindi ito ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya patuloy siyang tumatawag sa atin, nagliligtas, at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Para naman sa ating application ngayong araw, ay unang-una, have a great compassion for the lost. Alam naman natin na totoo ang impyerno, kung kaya dapat lalo tayong magkaroon ng malasakit sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Hindi lang tayo dapat manatiling tahimik, ipagdasal natin sila, bahagian ng gospel kahit sa simpleng mga Bible verse lamang ay makakatulong na ito or maging calling ito or wake up call sa kanila. Kalawa, I have an intense hatred of sin. Kung ganito kabigat ang epekto ng kasalanan, dapat seryosohin natin ito. Hindi dapat tolerate ang kasalanan o sin sa ating buhay. Dapat tayong lumayo, magsisi at humingi ng tulong sa Diyos araw-araw. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.